merong mga gamit ng impyerno na itinranslate sa Tagalog, ang pagkakatranslate impyerno, dapat sana pagkakatranslate Hades. Iba kasi yung impyerno kaysa sa Hades. At iba rin yung dagat-dagatang apoy kaysa sa Hades. Magkaiba yun eh. Actually, yun ngang Hades ilalagay sa dagat-dagatang apoy, ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Yung Hades, kapatid, ay isang wikang Griego na ang kahulugan ay libingan. Yon. Kaya magkaiba yon. Dagat-dagatang apoy at Hades. Kasi yung Hades ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Yung Hades kung minsan sa ibang translation, imbis ilagay Hades, nilalagay nila impyerno. Merong impyerno talaga, pero iba yung impyerno na sinasabi kaysa doon sa Hades. Kaya lang, sa mga nagtatranslate, napapagpare-pareho nila yon. Ayun, kagaya sa Kastila, infierno ang pagkakasalin, at sa English, hell ang pagkakasalin. It should have been Hades. Ay nagkakaiba-iba. Doon nagkakaroon ng diferensya sa pagkakasalin. Kaya malalaman mo lang kung ano ba ang dapat na talagang gamiting salita kung titignan mo doon sa mga manuskrito ng Biblia. May pagkakaiba sa kanila yung Hades. Ang kahulugan nun ang ibig sabihin nun, literally, hindi nakikita, unseen, yung Hades. Or maaaring isang lugar yon ng departed soul, yung mga kaluluwang ng mga taong patay na wala na sa buhay na ito. Yun ay isang kahulugan ng lugar ng mga kaluluwang ng mga taong namatay na. O ang isang kahulugan pa rin ng Hades ay libingan. Ginagamit din yun sa salitang libingan sa Tagalog. At yung iba, ginagamit ito na yun ang impyerno. Kaya kung minsan, nagkakaiba-iba dahil dun sa mga nagsasalin. Kasi maraming kahulugan yung salitang Hades or Hades sa Griego.